Isipin ang eksena, matapos ang mga taon ng pangangarap ng isang sulok ng aking sarili, sa wakas ay napagtanto ko ang aking pagnanais na magkaroon ng isang perpektong bahay. Ang bawat detalye ay naisip, ang bawat puwang na binalak upang maging functional at nakasisigla. At pagkatapos, tulad ng isang bagyo, dumating ang pamilya kasama ang katapangan ng isang tao na nag-iisip na ang mundo ay umiikot sa kanila. Kung hindi mo gusto ito, maaari kang umalis, sinabi ng aking kapatid na may pinakadakilang naturalness, na parang ako ang nanghihimasok sa aking sariling tahanan. Ngunit siya ang pabor, kasama ang kanyang asawa, 2 anak at isang bundok ng bagahe na sumasakop sa aking sagradong puwang. Ang pangalan ko ay Julia, ako ay 35 taong gulang at nagmamay-ari ako ng isang studio ng panloob na disenyo. Disenyo kumpletong mga puwang ng tirahan, mula sa simula hanggang sa paghahatid. Mayroon akong isang koponan na nagtatrabaho sa isang bayan sa bayan, ngunit ang aking tunay na tanggapan ay ang aking tahanan, o naging, hanggang sa kamakailan lamang. 6 na buwan na ang nakalilipas, sa wakas ay binili ko ang aking apartment, 3 silid, tulugan, ground floor na may pribadong terrace, lahat sa estilo ng minimalistang Scandinavian na mahal ko. Malinis na mga linya, malinaw na tono, walang labis. Isang kanlungan ng kapayapaan pagkatapos ng mga taon ng pamumuhay sa mga cramped rentals. Ang aking pamilya. Ang mga magulang na higit sa 60 at si Varvara, ang aking nakatatandang kapatid na babae, ay ikinasal kay Anton, na may 2 anak, isang may edad na 8, ang isa pang may edad na 6. Kami ay palaging may isang cordial na relasyon, ngunit walang mahusay na pagpapalagayang loob. Isang linggo na ang nakalilipas, nagkaroon ako ng isang kasambahay. Ang lahat ay hindi nagkakamali, mga panauhin, pagkain, papuri para sa proyekto. Maging ang aking mga magulang at Vria ay nagpakita sa kanilang pamilya. Tila natutuwa sila. Ngunit maaga ngayon tumunog ang telepono. Julia, kailangan ko ang iyong tulong, dumating ang melodramatic na tinig ng aking kapatid. Sinimulan ng aming may-ari ang isang pangunahing pagkukumpuni, ang pagbabago ng pagtutubero, mga kable, lahat. Kailangan namin ng isang lugar upang manatili sa 1 buwan. Hindi mo maaaring. Bumaba agad ang tiyan ko. Ang pag-iisip ng pagsalakay sa aking santuaryo ay nagkasakit sa akin. Kumusta naman ang mga magulang? Tanong ko, alam na ang sagot. Impossible. Nakatira sila sa isang maliit na apartment na walang puwang para sa atin. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay sa pagsasanay, mayroon kang 3 silid, napakalaki. Sumusumpa ako na ito ay 1 buwan lamang. Kukunin lamang namin ang mga mahahalagang. Nag-aatubili ako, ngunit natapos na magbigay. Pagkatapos ng lahat, siya ang aking kapatid. Pagkalipas ng 2 araw, isang truck na puno ng mga kahon ang tumigil sa harap ng aking gusali. Napanood ko ang bintana habang ang Vrea at Anton ay nag-aalis ng isang walang katotohanan na halaga ng mga bagay. Nang umakyat sila sa itaas, ang aking silid ay mukhang isang bodega ng pagpuksa. Parin, sumang, ayon lamang kami sa kung ano ang kinakailangan, nagprotesta ako. Ito ay lamang na ang counter ng mga magulang ay puno na, at ang mga unit ng pag-iimbak ng sarili ay napakamahal. Maaari nating ayusin ng maayos ang lahat, huwag mag-alala. Ang aking apartment, isang beses isang halimbawa ng samahan, ay naging isang larangan ng digmaan. Kinuha ng mga bata ang aking silid, ang mag-asawa ay nanatili sa suite ng panauhin, at ako, syempre, ay nagmana ng sofa bed sa opisina. Nagsimula ang kaguluhan sa unang araw. Ang mga bata ay dumating mula sa paaralan tulad ng mga bagyo, sumigaw, tumatakbo, nagtatalo. Si Vria, na nagtatrabaho ng part-time sa isang tindahan ng damit, ay ginugol ang kanyang mga hapon sa mga cave, kasama ang kanyang mga kaibigan habang sinubukan kong magtrabaho. Tia Julia, maglaro sa amin, Tia Julia, nagugutom ako. Ang mga kahilingan ay walang katapusang. Sa mga unang araw, naghanda ako ng merienda, pinutol ang prutas, nagsilbi sa yogurt. Hanggang sa pagod na ako. Malaki ka na, maghanap ng sarili mo. May tinapay, keso, ham sa refrigerator. Ang reaksyon ay hindi nagtagal. Bakit ang aking mga anak ay kumakain ng mga tuyong sandwich sa buong araw, sigaw ni Vria. Dahil nagtatrabaho ako at patuloy silang nakakagambala sa akin, sagot ko, hindi na mapagpasensya.
Ngunit manatili ka sa bahay buong araw, sagot niya. Dahil ito ang aking tanggapan. Mayroon akong mga deadline, mga online na pagpupulong, pagbisita sa mga site ng konstruksyon. Hindi ako isang babysitter. Ang klima ay naging maasim ng isang beses at para sa lahat. Dumating ang trigger kapag kailangan kong pumunta sa isang luho na kondominium sa labas ng lungsod para sa isang inspeksyon, 4 na oras ng paglalakbay. Sinabi ko kay Vria sa gabi bago iyon hindi ako makauwi. Kinaumagahan, nang umalis siya, nagsimula siya ng isang iskandalo. Hindi ka makakapunta. Ano ang gagawin ko sa mga bata? Alagaan ang iyong sarili. Sila ang iyong mga anak, sagot ko, nang wala. Kumurap. Ngunit ayon ako kay Lisa na pumunta sa isang bagong cave, whined siya. Kinansela. Kailangan kong magtrabaho, at ang trabahong iyon ang nagbabayad ng zero rent na tinatamasa mo rito. Sumabog siya, ngunit iniwan ko ang pagbagsak ng pintuan. Nang bumalik ako sa gabi, nahanap ko ang aking mga magulang sa sala, kasama ang telebisyon sa buong dami, pareho silang may mga problema sa pagdinig. Ang mga bata ay tumatakbo tulad ng baliw, ang mga may sapat na gulang ay sumisigaw na marinig, at si Vrea ay tumatawa ng malakas sa telepono, na parang nasa isang bar. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ko, naubos na. Tumawag ang iyong kapatid. Sinabi niya na pinabayaan mo ang mga anak, sagot ng aking ina, nang hindi tinitingnan ang screen. Nagpunta ako sa trabaho, nilinaw ko. Mabuti, pagkatapos ay huwag mag-alala tungkol sa hapunan. Ang iyong ina ay nagluto para sa lahat. Hindi bababa sa iyon ay isang kaluwagan, mahusay na napapanahong borsch, crispy chops, sariwang salad. Unang disenteng pagkain sa mga araw. Ngunit ang bangungot ay hindi nagtapos doon. Ano ang isang pamilya na sinalakay ay naging isang manggugulo. Araw-araw, pagkatapos ng tanghalian, ang apartment ay naging isang acoustic boxing sing-sing. Ang mga bata na sumisigaw, kumulog ang telebisyon, Varia bubbling non-stop. Ang aking mga magulang na nagsisikap na overlay ang kanilang mga tinig sa lahat ng iba pa. Ang pagtatrabaho ay naging isang imposible na misyon. Nang sumunod na Sabado, kailangan kong pumunta sa isang mahalagang proyekto, isang kumpletong pag-aayos ng kusina at sala sa isang bahay ng bansa. 2 oras sa pamamagitan ng kalsada. Nang bumalik ako sa gabi, ang ingay ay maaaring marinig mula sa kalye. Malakas na musika, pagtawa, hindi pamilyar na tinig. Sa pagpasok, nakakita ako ng isang buong partido sa aking terrace, sa paligid ng 15 katao, kabilang ang malalayong kamag, anak, kapitbahay at estranghero. Ang aking mga kasangkapan sa pasyo ay nakakalat, ang lugar ng grill ay kinuha, at ang ref, na stock ko noong araw bago, ay walang laman. Tumayo pa rin ako ng 1 minuto, kumuha sa eksena. Ang aking tahanan, ang aking kanlungan, ay nabago sa isang punto ng pagpupulong nang hindi man ako kumonsulta. Huminga ako ng malalim, pinilit ang isang ngiti at lumabas sa terrace. Walang punto sa paggawa ng isang eksena sa harap ng mga estranghero. Joya, sigaw ng aking ama, nag-swing ng isang skewer. Halika rito, sumali sa amin. Ito ang huling dayami. Isang maliit na muling pagsasama, sama ng pamilya, walang malaki. Sinubukan ng aking ama na bigyang katwiran ito na parang ang pagsalakay sa aking puwang ay isang kilos ng pagmamahal. Hindi mo iniisip, gawin mo. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ay pamilya. Ngunit nagmamalasakit ako. At marami. Hindi lang ako magtatalo sa harap ng mga estranghero, kaya nilamon ko ang aking galit at mumiti sa mga clenched na ngipin. Siyempre, hindi. Mukhang natagpuan mo na ang lahat ng kailangan mo. At natagpuan talaga nila, ang aking privacy, ang aking pasensya, ang aking mga limitasyon. Natapos lamang ang tea party sa 8:00 ng gabi. Habang ang ingay ay sumigaw sa mga dingding, ikinulong ko ang aking sarili sa opisina, sinusubukan kong ituon ang proyekto na kailangan kong maihatid. Impossible. Sa pagitan ng pagtawa, malakas na musika at ang amoy na nasusunog na barbecue, ang aking pagiging produktibo ay bumaba sa kanal. Nang umalis ang mga huling panauhin, nagsimulang mag-pack up ang aking mga magulang, o sa halip, nagkukunwari silang mag-pack ng mga bagay. Nanay, tatay, hindi ka ba makakatulong na linisin? Ang aking ina, na may malalim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ay nagbuntong,
hininga na parang hiniling ko sa kanya na magdala ng pyramid. Oh, Julinha, pagod na ako. Ang araw ay napapagod, kailangan nating umalis. At sila ay, nang hindi lumingon, nang walang salamat, nang walang isang sorry. Siyempre, si Freya at Anton ay nawala sa silid kasama ang mga bata, na iniwan ang isang eksena ng digmaan, ang mga bote ng beer na nakakalat, natatanggal na mga tasa, ang pagkain ay nananatiling natigil sa sahig ng balkonahe. Ang aking bahay, isang beses na isang oasis ng pagkakasunod-sunod, ngayon ay naramdaman tulad ng isang pagkatapos ng partydom. Ginugol ko ang susunod na 2 oras sa lahat ng 4, kinuha ang mga butts ng sigarilyo, punasan ang mga mansa ng ketchup sa mesa, at itinapon ang mga bundok ng mga plastik na plato. Ang bawat kilusan ay isang masakit na paalala, hindi ito pagtitipon ng pamilya. Ito ay isang trabaho. Noong linggo, lumitaw muli sila na parang walang nangyari. Dumating kami sa araw kasama ang mga bata, habang mabilis na umalis si Varjazin, inihayag ng aking ina na tumatawid sa pintuan kasama. Para bang nagmamay-ari siya ng lugar. Ito ang huling dayami. Sa totoo lang, kailangan nating pag-usapan kahapon. Hindi ka maaaring magkaroon ng mga partido sa aking bahay nang hindi sinasabi sa akin. Sumimangot ang aking ama na saktan. Itigil mo na, Julia. Ito ay isang chat lamang, isang pahinga, nakatira ka na lock dito ng nag-iisa, kailangan mo ng ilang kagalakan. Hindi ko gusto ang kagalakan sa gastos ng aking paggalang, sagot ko, matatag. Wala nang pagpupulong dito. Panahon. Ang aking ina ay kumala sa kanyang kamay na parang isang bata ako. Huwag kang magpalaki, anak na babae. Gusto lang nilang mag-relax. Ito ang aking pagpapahinga na mahalaga dito, ina. At, sa pamamagitan ng paraan, lumingon ako sa Freya, na lumitaw lamang mula sa kusina na may isang tasa ng kape. Ang iyong buwan ay halos tapos na. Kapag eksakto, aalis ka ba? Ang katahimikan na sumunod ay bingi. Nag-froze ang Varya. Biglang natuklasan ni Anton ang isang bagay na kamangha, manghang sa kanyang cellphone. Well, ang bagay ay sumuko kami sa apartment na iyon, stammered niya. Matapos ang pagkukumpuni, umakyat ang upa. Walang paraan pabalik. Ito ay tulad ng pagsuntok sa tiyan. At kailan mo sasabihin sa akin? Ngayon ay binibilang ko, siya ay nagkibit, balikat, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Tingnan, kung mananatili tayo ng ilang buwan, hindi ito magiging problema, di ba? Hanggang sa makahanap tayo ng ibang lugar. Tumango ang aking mga magulang sa pag-apruba, tulad ng mga dumis ng ventriloquist. 1 buwan. Nangako ka ng 1 buwan. Nagbabago ang mga plano, Julia. Iyon ang buhay. Ang tinig ni Freya ay matamis, halos nakakabigo, na parang hindi ako makatwiran para sa hinihiling na dumikit sila sa napagkasunduan. Hindi ako tumugon. Tumalikod ako, lumakad sa opisina, at tinawag si Mark, ang aking contact sa real estate. Kailangan ko ng mga pagpipilian para sa 2 silid-tulugan na apartment, mapilit. Sa parehong lugar na inuupahan ng aking kapatid na babae. Walang problema, Julia. Magpapadala ako sa iyo ng isang listahan sa 10 minuto. Nang bumalik ako sa silid, tinitingnan ako ng lahat. Anong ginagawa mo? Tumawid si Freya sa kanyang mga braso, panahunan. Pag-aayos ng isang lugar para sa iyo. Tumunog ang cellphone. Ito ay Mark, na maihigit sa 20 mga pagpipilian sa WhatsApp. Ipinasa ko ito sa Freya. Doon sila. Simulang tumawag. Nawala mo na ba ang iyong isip? Pamilya kami. Ang pamilya ay hindi nagsisinungaling tungkol sa mga deadline. Ang pamilya ay hindi nagiging isang bar sa isang bar nang hindi nagtanong. Hindi ako iniwan ng pamilya habang naglalakad ka. Ang aking mga magulang ay nagpalitan ng mga nakalagay na hitsura. Tinanggal ng aking ama ang kanyang lalamunan, malinaw na hindi komportable. Siguro dapat tayong umalis ngayon, hayaan silang malaman ito sa kanilang sarili. Umalis sila. Sina Freya at Anton ay lock ang kanilang mga sarili sa kanilang silid para sa natitirang araw. Sa pamamagitan ng dingding narinig ko ang mga argumento ng muffled, matalim na mga salita. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang mga bayarin.
Ano ang AEOS dollars 3,500 na halaga ng kuryente na naging AEOS dollars 9,000? Ang tubig na nagkakahalaga ng AEOS dollars 700 ay tumalon sa AEOS dollars 3,200. Tripled ng gas. Kumusta naman ang mga gasto sa supermarket? Ang aking karaniwang AEOS dollars 15,000 sa isang buwan ay naging AEOS dollars 60,000, hindi binibilang kung ano ang ginugol nila sa family barbecues. Nang gabing iyon, sa panahon ng hapunan, nilinaw ko ito, sinuri ko ang mga panukalang batas. Kung hindi sila lalabas sa susunod na buwan, nagbabago ang mga patakaran, AEOS dollars 45,000 bawat buwan, kasama ang kalahati ng lahat ng mga gasto sa sambahayan at pagbili ng grocery. Varia halos choked. 45,000. Baliw ka ba? Tumawid si Anton. Hindi kami magbabayad ng upa para sa pagiging magulang. Mahusay, sagot ko nang hindi kumikislap. Kaya mayroon kang eksaktong 2 linggo upang makahanap ng ibang lugar. Pagkatapos nito, babaguhin ko ang mga kandado. Iniwan nila ang slamming sa pintuan. Kinabukasan, ang aking mga magulang ay nagpakita sa mode ng pag-atake. Paano mo pinangangalagaan ang iyong sariling kapatid sa kalye? Ang aking ina ay nasa gilid ng luha. Wala siya sa kalye. May mga pagpipilian siya. Ayaw lang niyang gamitin ang mga ito. Malupit ka. Ako ay patas. Ito ang aking bahay at nagpapasya ako kung sino ang mananatili rito. Hindi iyon kung paano ka namin pinalaki. Itinaas mo ako upang malaman kung paano ipagtanggol kung ano ang akin. At iyon mismo ang ginagawa ko. Nag-iwan sila ng offended, malinaw na inaasahan kong ibigay. Ang mga sumusunod na araw ay kaaya-ayang katahimikan. Hindi ako pinansin ni Navraya at Anton. Ang mga bata, tahimik. Ako. Ang aming mga magulang, nawawala. Sa unahang pagkakataon sa mga linggo, ang bahay ay nasa kapayapaan. Hanggang sa maglakbay ako ng 3 araw upang mangasiwa ng isang komersyal na proyekto sa Moscow. Nang bumalik ako noong Huwebes ng gabi, ang ingay ng partido ay naririnig na mula sa paradahan. Binuksan ko ang pintuan at nakita ko ang isang pulutong ng mga estranghero sa aking silid. 20 tao, hindi bababa sa pag-inom, pagsayaw, pagsira sa aking puwang. Ano ang nangyayari dito? Lahat sa labas. Ang Varia, lasing, ay lumapit sa akin ng isang hangal ng ngiti. Ah, mamahinga, Julia. Huwag kang nakakainis. Ito ang aking tahanan. Gusto ko ang lahat. Ang isang malaking tao, na hindi ko pa nakikita sa aking buhay, ay lumingon sa akin ng isang baso sa kanyang kamay. Ngayon ang bahay na ito ay atin, Hoti. Lumayo ka. Tumawa ang madla, hinihikayat siya. Maaari kong tawagan ang pulisya. Maaari itong maging sanhi ng isang iskandalo. Ngunit sa isang manggugulo ng mga drunks, ang huling bagay na gusto ko ay isang away. Hinawakan ko ang bag ko at umalis. Gumugol ako ng gabi sa isang hotel. Nang bumalik ako sa umaga, walang laman ang bahay, ngunit nasira. Broken bote, pagkain na nakakalat sa mga kasangkapan sa bahay, ang talahanayan ng kape na sinunog ng mga butts ng sigarilyo. Ginugol ko ang umaga na pamamaraan na nag-iimpake ng bawat solong bagay na pag-aari sa kanila. Ang mga damit ay maayos na nakatiklop, naayos ang mga laruan ng mga bata, lahat na nakaayos tulad ng gagawin ko para sa isang kliyente. Sa tanghali narinig ko ang susi sa lock. Si Freya ay natitisod, kasama ang mga bata sa likuran. Nang makita niya ang mga maleta at mga kahon na mailinya ng pintuan, nanlaki ang kanyang mga mata. Julia, anong ginagawa mo? Hindi mo kami masipa. Wala kaming pupuntahan. Dapat ay naisip nila iyon bago pa man gawin ang aking bahay sa isang den at sinipa ako mula rito. Mangyaring patawarin mo kami. Hindi na ito mangyayari muli. Hindi talaga. Dahil hindi ka pupunta rito. Ang mga bata ay tumingin sa akin, nalilito, na may mga mata na puno ng luha. Masakit ako hanggang sa araw na ito, ngunit hindi nila ito kasalanan. Patuloy na umiiyak si Varia, nagmamakaawa. Hindi ito tumulong. Makalipas ang 1 oras, tumawag ang aking mga magulang. Nagsimula silang sumigaw bago ako sumagot, paano mo ito ginagawa sa iyong sariling kapatid?
Naghang ako. Tumawag sila ng 5 beses. Hindi ako sumagot. Ito ay ang pinakalma na linggo na mayroon ako sa mga buwan. Nang sumunod na Miyerkules, kailangan kong maglakbay muli upang pangasiwaan ang pag-install ng isang sahig na Italyano sa isang proyekto ng ESI. Bumalik ako ng huli bandang 10 gabi. Walang laman ang bahay. Ang mga trunks, maleta, mga laruan ng mga bata, nawala ang lahat. Naglakad ako mula sa isang silid patungo sa isa pa, halos hindi naniniwala. Ang silid ay naging isang sala muli. Ang silid. Ang aking tanggapan ay hindi na bodega para sa basura ng ibang tao. Sa unahang pagkakataon sa mahabang panahon, ang aking bahay ay akin muli. Alam ko kung paano sasabihin hindi kong kinakailangan. Alam niya kung paano protektahan ang itinayo niya ng mailabis na pagsisikap. At, higit sa lahat, alam ko kung paano muling itayo kung ano ang halos nawasak nila, ang aming pamilya. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang halo ng pagmamataas at belated panghihinayang. Ngumiti ako, gaanong hinawakan ang braso niya. Salamat, tatay. Iyon ay nangangahulugang maraming. Tumango siya, na para bang nais niyang sabihin ng higit pa, ngunit ang mga salita ay nawala sa gitna ng clanking ng baso at pagtawa ng mga panauhin. Nang gabing iyon, habang sumayaw ako kasama si Carol sa ilalim ng mga gintong ilaw na sumasalamin sa tubig, naramdaman ko na, sa unahang pagkakataon sa mga taon, ang lahat ay eksaktong kung saan ito naroroon. Ang aking buhay, aking trabaho, mahal ko, wala sa mga ito ang itinayo sa gastos ng aking dignidad. At iyon ang pinakamalaking tagumpay. Pagkalipas ng 2 buwan, dumating ang isang hindi inaasahang mensahe sa aking cellphone. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang teksto ay walang pag-aalinlangan. Tumingin ako sa screen ng mahabang panahon. Walang galit, walang kaluwagan, kahit na ang pag-usisa. Isang kakaibang kawalang kasiyahan na parang ang mensahe na iyon ay kabilang sa ibang buhay, isa pang bersyon ng akin, ang naniniwala pa rin na ang pamilya ay magkasing kahulugan na walang limitasyong obligasyon. Si Carol, napansin ang aking ekspresyon, lumapit. Sino ito? Ipinakita ko sa kanya ang screen. Nabasa niya ito pagkatapos ay tumingin sa akin, naghihintay. Wala kang dapat gawin. Sa kanya, mahinang sinabi niya. Ngunit kung nais mong makipag-usap, narito ako. Huminga ako ng malalim. Nag-type ako ng isang maikling, blunt na tugon. Kung kailangan mong sisihin ako muli, huwag sayangin ang iyong oras. Kung kailangan mong aminin kung ano ang ginawa mo, bukas ako. Ngunit kapag handa ka lamang marinig ang katotohanan, lahat ito. Nagpadala ako. Pinigilan ko ang numero. At sa unahang pagkakataon, wala akong nakaramdam ng anumang timbang na ginagawa ito. Dahil ang ilang mga pintuan, isang beses sarado, hindi na kailangang buksan. Ang ilang mga aralin ay natutunan na. At ang ilang mga tao ay naunawaan lamang ang halaga ng kung ano ang nawala sa kanila kapag huli na. Ang aking buhay ngayon ay tungkol sa mga pagpipilian, hindi nagliligtas. Tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa mga digmaan ng ibang tao. Tungkol sa pagbuo, hindi tungkol sa pag-aayos ng kung ano ang nasira ng iba sa pamamagitan ng kapabayaan. At habang ang araw ay lumubog sa dagat sa Sochi, kung saan kami ni Carol ay gumugol sa aming unang katapusan ng linggo bilang asawa, alam kong gumawa ako ng tamang pagpipilian. Palagi. Nagtayo ako ng magandang buhay. Isang buhay na sa wakas ay pag-aari ko. Salamat, tatay. At pasensya na matagal na itong kinuha sa amin upang maunawaan. Palaging alam ni Varya kung paano manipulahin ang mga nasa paligid niya. Sinusubukan mo lamang na tulungan ang iyong anak na babae. Sinira namin siya. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bagay. Tama siya. Sa loob ng maraming taon, inilabas nila siya sa bawat gulo na nilikha niya, nang hindi pinapayagan siyang harapin ang mga kahihinatnan. Kapag, sa unahang pagkakataon, hiniling ng buhay na malutas niya ang kanyang sariling mga problema, nasira siya. Hindi dahil hindi niya magagawa, ngunit dahil hindi niya natutunan. 2 taon pagkatapos ng simula ng bangungot na ito, narito ako,
nakaupo sa aking maganda at matahimik na bahay, sa tabi ng taong pinili kong ibahagi ang aking buhay. Pamamahala ng isang maunlad na negosyo at paglilinang ng mga relasyon sa mga tunay na gumagalang sa akin. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula sa aking ina sa WhatsApp, si Varia ay sinipa mula sa bahay ng kanyang kaibigan. Tinanong niya kung maaari siyang pumunta dito muli. Ano ang sinagot mo? Tumugon ako sa kung ano ang dapat na sinabi ng matagal na ang nakalipas, hindi. Kami ay masyadong matanda para sa ganitong uri ng kaguluhan. Inihiwalay ko ang aking cellphone at tumingin sa paligid ng silid. Lahat sa lugar. Malinis. Organisado. Tahimik. Eksakto kung paano ito dapat. Ang ilan ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang mga ilong kapag naririnig nila ang tungkol sa pagputol ng mga relasyon sa kanilang pamilya. Ngunit may natutunan akong isang bagay na mahalaga, hindi mo ma-save ang mga hindi nais na maligtas. At hindi mo mapapanatili ang ugnayan sa isang tao na nakakakita lamang sa iyo ng isang hindi malalim na hukay ng mga mapagkukunan upang galugarin. Ginawa ni Varia ang kanyang mga pagpipilian. Ginawa ko ang akin. Pinili kong protektahan ang aking kapayapaan, ang aking tahanan, ang aking katatagan sa pananalapi. At mula noon, wala pa akong pagsisisi. Dahil ang pamilya ay hindi lamang dugo. Ang pamilya ay ang mga taong pinili mo, ang mga gumagalang sa iyong mga limitasyon, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay at hindi ka nakikita bilang isang plano gihi para sa iyong sariling mga pagkabigo. Ako ay buhay na patunay na posible na maging masaya at matupad nang hindi pinapayagan ang mga pagkakamali ng ibang tao na i-drag ka, kahit na ang mga ibang tao ay nagdadala ng iyong huling pangalan. At hindi ako hihingi ng tawad para doon.